At yan nga guys, testingin na natin itong ating ginawa. Yan, pumuputok na siya. Pero kung papansinin nyo, parang may problema pa siya. Malakas ang blowback niya. Yan, dyan. Lumalabas yung hangin o yung CO2. Bali ang problema niyan dito, nawawala yung kopa niya. Kaya gagawin natin ng kopa. Ayan guys, napalitan ko na ng kopa. Testing ulit natin. Yun, maganda na putok. Kung mapapansin nyo, wala na siyang blowback dito sa likod. At ganyan na yung putok niya. Maganda na yung putok niya dahil lahat ng CO2 dyan na tumalabas sa harapan. Ito nga pala guys ay dinala ng tropa kasi hindi nga magamit. Mayroong singaw dito sa dulo. Pero i-check muna natin yung barrel niya kung wala itong lamang bala. Para kapag nag-test tayo mamaya siguradong walang problema. Ayan nga guys, at dumating na yung pinakang dulo ng ating panundot dun sa pulihan. Ibig sabihin wala itong bala. Proceed na tayo sa paggagawa. Bali ang problema daw nito ay nandito sa dulo, may singaw. At pati dun sa pag nagkakarga sila ng hangin, bumabalik yung kinakarga dun sa dulo ng pinagsasaksakan ng tangke. Ito ay klase na airgun ay pin type ito. Bali may dalawang pin ito dito sa dulo na siya yung nagsisilbing lock. Kukuha lang tayo ng maliit na pin para matanggal siya. Yan, pinuko lang at natanggal na yung isa. Bali kukuha lang muna tayo ng plies para mahugot natin itong isa pang lock. At yan nga guys, nakakuha na ako ng plies. Bali bubunutin lang natin itong isa pang pin. At yan, makikita nyo natanggal na yung pinakang dulo niya. Yan yung pinakang valve housing niya ng intake port. Yan, una ko napansin dito na yung o-ring niya sa labas na talaga, pipina siya, parang lumapad siya. Kaya tatanggalin ko na yan at para palitan na rin natin yan mamaya. Tapos tatanggalin ko lang tong isang tornilyo sa dulo na to. Meron yan dyang spring. Tapos meron yang yung lagayan ng o-ring, pinakang housing ng o-ring sa dulo. Yan yung nagsisilbing tigasara ng port na yan. Pag pumasok yung CO2, bubukas siya, tapos magsasara yan para hindi lumabas. Checking ko lang itong na to, valve housing na to. Parang madumi yung loob niya, kaya siguro lumalabas yung hangin kapag nagkakarga sila kasi may kumakalsong dumi. Kailangan lang natin linisin yan para pagbalik natin wala na siyang singaw. Mabilis ang gawa lang to guys kasi alam na natin yung problema ng airgun Kaya maganda talaga yung nakasasabi ng may-ari kung ano yung sira para hindi na tayo naghahanap. Tukoy na natin kung ano yung gagawin. Etong kanyang o-ring dito parang okay pa naman, kailangan lang linisin. Pero yung o-ring sa labas na to wala na talaga, kailangan yan palitan. Kaya hahanap ako ng kapalit yan. Ayan, at ito yung aking mga o-ring. Marami akong reserbang o-ring kasi talagang pag nagagawa kailangan marami tayong reserba. Malayo kasi ang bilihan dito kaya nabili na ako ng marami. Hanap lang ako ng niya, yung kasukat niya ng taba para yun ang ating ipapalit. Pag nagpapalit ako ng o-ring, medyo pinipili ko yung medyo mas maliit ng konti, yung bilog, para mas hakab na hakab siya dun sa pagkakabitan natin. Basta parehas sila ng taba. Yan. At ikabit na natin yung o-ring dyan sa labas. Tapos isunod na natin na isukat muna dun sa pinakang pinaglalagyan niya. Ayan. Kailangan kasi medyo maramdaman nyo, medyo may ganit siya kapag ipinapasok, hindi yung maluwag na maluwag. Tapos sunod naman ito namang pinakang piston ng o-ring na maliit. Ayan. Kabit lang natin sa loob. Tapos kabit na natin yung spring.
at ikabit na natin yung pinakang tornilyo niya, yung pinakang lock dito sa labas. Higpitan lang natin siya ng katamtaman, yung hindi siya malalaglag kapag nandun na sa loob. Baka kasi malaglag wala, sisingaw ulit yan. At yan, pwede na natin yang ibalik dito sa kanyang lagayan, yung pinagtanggalan natin kanina. Ipasok lang natin maigi, ikot-ikotin natin para hindi mapilas yung yung o-ring. Ito minsan yung nagiging problema sa gantong klase, yung pin type. Kasi kapag pinasok nyo to ng diretso tapos sumabit yung o-ring do sa mga butas ng pin, napupunit, kaya nagkakaroon ng singaw. Ayan guys, naikabit ko na siya. Tikin lang natin maigi yung pagkakakabit ng mga pin. Kailangan pantay siya, yung usli niya dito sa kabila at dun sa kabila, kasi pagka yan itagilid baka umigkas yan kapag nagkarga na tayo ng hangin o ng CO2. Ito guys, yung CO2 ko, kung mapapansin nyo, may takip yan sa dulo kasi sensitibo nga yung o-ring ng intake port natin, kasi maliit lang yun. May konting dumi lang na maipasok doon magkakaroon na yun ng leak. At yan guys, magsasalin muna ako. Higpitan lang natin siya ng katamtamang higpit, huwag naman yung sobrang higpit. Tapos ikasan natin yung baril para hindi niya maitulak yung firing pin at magkaroon ng singaw. Tapos dahan-dahan natin buksan yung tangke para makapagkarga tayo ng CO2. Huwag nyo pong bubuksan ng biglang bukas yung tangke, lalo pag yung totally walang laman yung erga natin, kasi magyeyelo po yung o-ring yan at malamang magkaroon ng leak yan kapag tinanggal nyo yung tangke. Dahan-dahan lang po. Ayan, may karga na po yan. Pag may karga na po yung ating erga, sunod po natin gagawin mag-leak test po tayo. Ito naman po ay tanso, kaya ilulubog ko siya sa tubig para ma-check ko yung erga natin kung walang singaw. Ayan guys, meron tayo dito drum na may tubig. Ayan, ilulubog natin yung dulo doon sa ginawa natin, yung mga pinalitan natin na o-ring, at tignan natin kung may singaw. Ayan, kung makapansin nyo, wala namang bumubula, ibig sabihin wala siyang singaw doon sa ginawa natin. At checkin din natin yung dulo. Ayan, wala rin siyang bumubula, ibig sabihin na lapot yung firing pin ito, wala itong singaw. At dahil nga wala siyang singaw, ang susunod naman natin subukan kung puputok naman siya. Ayan, ayos naman. Pero kung mapapansin nyo, may blowback siya, malakas. Ayan, di ba? Yan ang susunod natin i-repair. Dito ang singaw niya sa parting to, kaya alamin natin kung anong dahilan kung bakit siya may blowback. Dito mapapansin nyo, yung kopa niya dito wala, siguro tumalsik to, kaya gagawa natin siya ng panibagong kopa. Bali, ito nga pala ang gagamitin ko. Isusukat ko lang muna siya dun sa likod na paglalagyan natin. Kailangan medyo masikip siya. Ayan, mukhang okay naman, maganda naman ang lapat niya. At pagka okay naman yung lapat niya dun sa sa paglalagyan natin, bali puputulin lang natin to ng ng pantay. Kailangan pantay na pantay yung pagkakaputol natin. Tapos susukatan natin ng saktong haba yung hose na ilalagay natin. At kapag naputol na natin yan, isalpak na natin dun sa pinakang baril at nang makapag-testing na ulit tayo kung effective ba yung ating ginawa. Ayan nga, at mag-test fire na ulit tayo. Yan, okay naman ang putok niya at wala na siyang singaw. Magmasdan nyo dito. Ayan, di ba nawala na yung kanyang blowback.
try naman natin siya sa side view. Yun, ayos naman ang putok. Talagang solid na na sa dulo na lumalabas yung kanyang CO2. Ano guys, hanggang dito na lang yung ating video. Sana kung nagustuhan mo ay magbigay ka ng like, share mo na rin yung ating video, mag-subscribe sa aking channel at pakit na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod na bang mga video. Salamat!